Hello mga ka-babes! Welcome back again to my YouTube channel. So, pagpasensyahan niyo na yung buhok ko kasi kakatapos ko lang maligo at hindi pa ako nagsusuklay. So, tinamad na po ako. So, nag-vlog ako ngayon mga ka-babes kasi nga 'di ba, sabi ko sa last vlog ko na babalitaan ko kayo kung ano yung mga napag-usapan doon sa office ng One Step Services. Kung napanood niyo yung mga dati kong vlog mga ka-babes na nakapunta na po talaga kami sa One Step Services. Bale pangalawang beses na po namin ulit pumunta doon. At yun nga, balikan natin yung mga dati. So may mga, nag-comment na bakit hindi daw kami natuloy nung una na pumunta kami dun sa One Step Services. So yung dahilan ko kasi mga ka-babes is, yun nga nalihis kami ng landas, nadamay ko pa yung partner ko and then yung nangyari kasi nun, si Sir Mark po kasi yung nag-assist sa'min nung unang yon, unang-unang araw na yon. So, si Sir Mark, yung ka-workmate ko, tropa-tropa niya si Sir Mark. Si Sir Mark, isa din siya sa may-ari ng One Step Services. Ka-partnership niya din si Sir Philip, pero si Sir Philip talaga yung pinaka-head. So, 5 yun sila na mga, kababayan nating OFW na Filipino nationality ang may-ari ng One Step Services. So, yung time na yon, ang hiring kasi nun is Czech Republic at saka yung sa Malta, tsaka Croatia. So, yun na ang dami naming, napag-usapan nung araw na yun. Tapos hindi kami natuloy dun kasi nga gusto ko kasi talaga is Croatia na factory worker. Eh, nung time na yun wala kasi silang hiring kaya hindi kami natuloy dun. So, kaya napunta kami doon sa ibang agency, consultancy, which is yung Alba Elite Consultancy. Kaya yun yung nangyari mga ka-babes. And yun nga, sabi ko nga sa inyo, until now, magfo-4 months na, no? Magfo-4 months kami magfa-5 months pala kami nitong October 11. Wala pa ring lumalabas na working permit. So, may mga ganun talagang mga case, mga ka-babes. Kaya, try and try lang. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Basta mai-refund yung pera, try ulit. So, yun. And yun nga, balitaan ko kayo kung ano yung nangyari. So, nitong nung September, 29 ata yun. Basta Sunday yun eh. Pumunta kami ng partner ko dun. Yun yung pinaka-special na araw sa aming dalawa kasi finally ito na, talagang sure na talaga na makakaalis kami at maaasikaso yung aming working permit. So yun, binigyan lang kami ni Sir Philip na meet na rin namin siya personal. May mga binigay siya sa amin na yung about sa refund policy, tapos ganito yung payment na babayaran, gano'n. So, yung hiring na daw ngayon is yung sa Hungary. Meron silang warehouse, meron silang factory worker. Tapos yung sahod kasi dun mga ka-babes is i-convert lang nila into reals. So, 3,000 reals, ganyan. Pero all-in na siya mga ka-babes. Hindi na yun babawasan ng tax. Tapos libre pa transportation, accommodation, o 'di ba? Okay na din yun. Tsaka stepping stone mo lang naman yun kung gusto mo lumipat ng ibang work after 6 months daw or 5 months, pwede naman daw. Inopen up naman sa'min yun ni Sir Philip, or kung gusto namin lumipat ng ibang bansa, okay din naman kasi nasa amin na daw yun tsaka hawak naman namin yung buhay namin dun, 'di ba? Hindi katulad dito parang ang daming pumipigil ba, gano'n. Parang ang higpit-higpit dito sa Qatar. So yun, doon malaya ka na makalipat ka sa ganito, ganyan. Basta siguraduhin mo lang talaga na mata-transfer yung mga documents mo, mga papers, gano'n. Kasi mahirap na. So, ayun. And tinanong ko din kung may free food, siningit ko pa yun, sabi niya, wala daw. Siguro food allowance, gano'n. Pero depende daw kasi sa company. Tas ano pa ba yung mga napag-usapan namin, yun about sa ticket daw, yun kami daw talaga yung magbo-book ng ticket. Kung may kakilala daw kami na nagtatrabaho doon sa airline, mabigyan kami ng discount, why not, 'di ba? Pero kung wala, nga talaga, mahal kasi ang ano, ang ticket, 'di ba? Lalo na kapagka walang discount.
walang promotion, 'di ba? Tapos yung napag-usapan pa namin is yung about sa ano, bank statement. Kasi isa-isa yun yung mga requirements, eh. Puwede naman na dito sa reals, 4,000 reals daw talaga to 8,000. Puwede namang 3,000 pero much better daw is 4,000 para sure. Puwede din naman daw na yung bank statement mo manggagaling sa Pilipinas, puwede naman din daw, yun. Tas pakita ko sa inyo yung binigay sa amin ni Sir Philip, naka-envelope siya. So, buksan natin. So, pasilip ko lang sa inyo, ay ganito siya mga ka-babes, ayan. Napaka-ano lang, konti lang ng page, 3 pages pala. Pero dun sa may naunang agency namin, ang kapal-kapal, ang daming pages. Dito sa One Step, 3 pages lang. So, ayun, ah, kinlarify sa amin ni Sir Philip about nga sa refund. So, kapag yung client daw is nag-back out, yung ire-refund nila is zero. Wala talagang makukuha. Kasi ang dami na talagang case niyan mga kabibs. Ang nangyayari, katulad nung kakilala ko din. So, nag-back out siya, nakapagbayad na ata siya ng 5,000 reals. Walang naibalik sa kanya kasi na-process na yung working permit. So, yun yung mga ano, may mga possible na nangyayari. Tapos kapag yung client daw is naka-receive ng work permit within 1 year daw after receiving the first associate fee, tapos nag-back out yung ano, yung client. So, ibabalik daw nila is 3,000 real. Siguro may mga ano sila dun, mga percent-percent kasi yung mga kabibs na tinatawag. Kaya kapag talaga mag apply ng pa-Europe mga kabibs, wag na mag-back out. Talagang dapat pag-isipang mabuti kung talagang sure na ba ako dito, 'di ba? Kasi yung gastos talaga mga kabibs, hindi talaga basta-basta, mahirap. Ako nga yung nanghihinayang sa mga nag-back out, eh. Tapos eto naman, after client gets his appointment and his visa is rejected due to an invalid work permit. May nangyari naman din talaga 'yan, pero depende kasi. Pero sa case ng One Step Services, kasi bago pa lang naman sila, tapos tinanong ko kung may case na ba sila na gano'n, na nare-reject sa visa, sabi naman nila, so far wala pa naman daw. So, pasalamat kami, 'di ba? So, in case na gano'n daw mangyari kung ma-reject man yung visa or working permit, i-ano daw nila, i-refund nila is 5,000 reals. Tapos, if after client gets his appointment and his visa is rejected due to his personal reasons like PCC problem, health problem, intention to enter Europe is not satisfactory, etc. So, zero refund na po yun. Tapos kailangan namin mag-sign sa baba na approve kami sa lahat ng mga nakasulat doon. So yun, actually hindi ko na binasa lahat kasi tinamad na po ako. Basta yung about lang naman sa ma-process na sana yung working permit kasi nakaka-trauma na, 'di ba? So ayun mga ka-babes. Tapos yun yung napag-usapan din namin doon is yung about sa payment nga. Yung first installment na binayaran namin is 1,500 reals. So, upon signing the agreement daw po yun. Ibig sabihin daw noon, pinaliwanag sa amin ni Sir Philip para hindi kami magtaka bakit ang laki-laki ng babayaran namin, which is 1,500 reals. So, and-explain niya sa amin ng maayos. Yung 1,500 reals ay ibibigay nila yun sa sales associate na ka-tie up daw nila sa Hungary. So, parang agency din doon. Kasi sila din yung maghahanap ng employer na natatanggap sa resume namin, tatanggap sa aming dalawa ng partner ko para maasikaso na. Tapos 'pag lumabas na daw yung ano, yung willing daw yung employer na magbigay ng working permit, so another payment na yun which is 3,500 Qatarials. By ano yun, nakasulat kasi dito sa due date is October 12, 2025. Pero ang sabi sa amin ni Sir Philip, wag namin i-base dun. Parang sinulat lang nila dito para may anuhan lang, may may maisulat lang sila parang ganun. Kasi ipapadalaan nila daw doon yun eh. So, depende pa rin kasi daw yun kapag meron silang nahanap doon. Pero, meron na talagang, ka-tie up sila dun kaya hindi daw kami 'wag daw kami mag-alala.
So yun, after 2 weeks daw malalaman daw namin yon na makaka-receive daw kami ng ipa-process na yung working permit. Siyempre ipa-process yung working permit kapag nagbayad ka, 'pag hindi ka nagbayad siyempre made-delay yung ano mo, yung pagpa-process ng working permit kasi hindi sila kikilos 'pag walang pera. Which is totoo naman, 'di ba? So parang perahan lang talaga, 'di ba? So dapat kaya kaya pag-isipan ng mabuti, hindi basta-basta talaga. Kaya kami ngayon ng partner ko talagang nag-iipon-ipon na kami paunti-unti. Dapat naka-ready na yung 3,500 namin, bago mag-October 12. Siyempre parang kahit hindi man matuloy yung October 12, at least nakahanda yung pera namin, 'di ba? Hindi kami yung kakabahan na, "Hala, kailangan natin aligaga kami na saan kami kukuha ng 3,500?" ganyan, ganyan. Dapat paghandaan talaga. So, yun. So, ayun mga ka-babes, na-share ko na rin naman sa inyo lahat-lahat ng mga napag-usapan namin. So, yun lang. I hope na marami kayong natutunan sa vlog ko na 'to. So, sa sunod na mga araw, baka magkaroon din ako ng update sa inyo about ngayon sa pag-message ng one-step services sa amin, kung ano ng balita. Kasi after 2 weeks magme-message sila sa amin or mag-e-email regarding na kailangan na namin magbayad para ma-process na yung working permit. So, yun. Tapos nagdala rin pala kami ng passport kasi kailangan nilang i-scan yun. So, yun. Actually, pinabalik pa ulit kami pero yung partner ko na lang pumunta dun kasi nga nagkaroon daw ng ano, ng problema dun sa scan, hindi daw naayos. So, pumunta yung partner ko dun. Buti na lang yung time na yun is naka-leave siya. So, at least meron siyang, time na pumunta dun sa office. So, ayun lang mga ka-babes, salamat sa panonood. Balitaan ko na lang ulit kayo sa mga susunod na update namin kung ano ng balita. Thank you for watching. Bye!